Okay, so we're here at West Edmonton Mall again. Kasama ko yung anak ng dalaga kasi magtitingin kami ng phone niya kasi yung phone niya very defective na. As in talagang hindi na niya magamit, nilalock out siya. May problema sa screen. So, ito, nagkahanap kami ng phone. Okay, so nag-check ako dun sa kiosk ng Virgin Mobile, no? So, yung promo nila ngayon sa Virgin Mobile is, wala silang iPhone 13 but they have iPhone 14. Yun nga lang, 128 gig lang yung space na available. Bali yung pabayaran, call, text, and data, that's going to be $49 per month. Then additional of $42 for the phone, payable in 2 years. So in a way, mura kasi pumapatak lang ng 1,000 yung iPhone 14 for payable in 2 years. Tapos yung pinaka-bill sa usage sa Virgin Mobile is only $49, which is okay sana. Kaya lang, hindi siya pasado sa anak ko. Kasi ang habol ng anak ko is yung 256 gig na storage. Okay, check naman kami dito sa The Source. Nagtanong kami sa The Source, so ito naman yung binigay sa amin. So, dito sa iPhone 14, yung presyo, yung nasa taas is 128 gig storage. Yung pangalawa, this one is 256 gig storage. So the plan will be $55 and then plus $49.23 para sa 256 gig storage, no, payable in 2 years. So if you multiply that by 24 months, pumapatak ng parang 1,180 yung phone. That's iPhone 14. Wherein ang original price ng phone, if you buy it right now, yung iPhone 14 256 is 1,150. So, mas mahal lang siya ng $30. Pero, at least payable in 2 years. And then, yung plan, magmumura kasi yung current plan ng anak ko is $60 per month, magiging $55. Okay din. Kaso, ang problema is, naging, from 5G, bababa to 4G. Tapos, from unlimited, magiging 60 gig na lang yung bandwidth. So, yeah, I don't know. Pinag-isipan pa namin kung alin. Parang, in terms of the price of the phone, mas mahal pa nga. Makakamura ka ng konti dun sa plan, $5 per month. So, mukhang odd-even compared to, kung bibili kami ng phone na lang sa Apple. So, I don't know. So, right now, ito, nagninilay-nilay kami. Pinag-iisipan namin kung saan kami bibili. Okay, so hindi pa rin kami makapag-decide kung, well, yung sa una, that's a no-no na kasi 128 lang yung available. So, itong sa The Source, pinag-iisipan namin kasi $49.23 per month for the next 2 years ng phone. Although, I have an idea of paying off maybe $350 upfront for the phone para mas konti na lang yung monthly payment for the next 2 years. Like, halimbawa, pag nagbayad ako dito mga around $350 upfront for the phone, mga 30 plus na lang per month. So, halos hindi na siguro ramdam yun, na additional sa Virgin Mobile bills na babayaran ko monthly. On the other hand, we're also gonna check with Apple kung pwede kaming mag-trade ng phone. Just in case, try muna namin kung pwede bang i-trade yung phone niya, magkano ba yung makukuha namin. And then, okay din naman siya sa iPhone 13 kasi yun naman talaga yung original na kukunin, which costs only 1K. Wherein yung iPhone 14 256 is 1,150. So anyway, we'll check last yung Apple and then from there siguro we can decide. Okay, here we go, Apple. Punta tayo dito. Ito yung iPhone 13. Ayun. So ito yung supposedly kukuhanin niya. Ito yung iPhone 14. Oh, they're halos the same size lang, no? Can you remove this? Oh, yeah. Same size lang sila. Ng iPhone 14. Same chip. A15. Okay. Okay, sige, tanong tayo kung pwede i-trade in yung phone niya. Okay, so galing na kami sa Apple. Yung phone niya, walang chance na ma-trade in kasi problematic. May tama pa physically. Tapos yung screen niya nag-glitch. Trinay ko inas tong aking phone, iPhone 10. Pag itong trinade in ko, it's worth ano daw, $180. Okay, so now we're going to The Source. Baka yun yung mas magandang option namin, pero tatanong ko lang muna kung
pwede kami magbayad upfront ng $350 para mabawasan yung monthly. Okay, so nagtanong kami sa The Source. Ang problema naman, hindi available yung kanilang 256 na iPhone 14. Ang meron lang is iPhone 15, which she doesn't like. Okay, so naghahanap pa kami ng ibang store right now. Otherwise, ang ending namin is bibili na lang talaga yung iPhone 13 sa Apple Store. Okay, so we're here at Apple. Ang ending, iPhone. Balik kami sa ano. Bibili na lang kami ng iPhone 13 dito sa Apple. Yan. We tried our best na makahanap ng good deal. Kaya lang, wala talaga. Okay, so ito na yung phone niya. iPhone 13. 256. Ang kinuha niya yung green. Yan. Happy girl. Okay, so mission accomplished na kami sa phone ng dalaga ko. Napagod na rin akong kakaikot, kakatry magtanong sa mga iba't ibang cellular services dito sa Bem. Kaya nandito kami sa food court. Mag-snack lang kami. So dito nag-order ako sa Taco Time ng churros. Yung churros dito is ano lang, $2.99. Tapos masarap yung dip na kasama. Ito na yung churros ko. Masarap to, itong dip nila, caramel. Tapos yung dalaga ako dito naman umorder sa Prime Time Poutine, Donaire Poutine. Okay, snack muna tayo. Mainit pa siya, oh, bagong luto. Kasi niluluto nila per swing order. Haba, oh. Yeah, ito, super good deal. Although, syempre, compared sa churros ng The Taco Shop, iba yung quality talaga. Pero pwede na rin. Ito siya. Inilot niya. Tapos ito yung caramel dip. Okay, so ito na yung kanyang Prime Time Donaire Poutine. Sarap yan. Favorite ng mga anak ko yan. Open, let's see. Let's show. Did you put sweet chili? Oh, yan. Sarap yan. Yum, yum, yum. Patiging. Yan. Mas masarap siya sa regular poutine. So, this is my type of poutine.